Hello, good noon. Good noon po sa ating lahat dito sa social media at sa iba't ibang dako ng mundo. Andito na naman po tayo to continue to hear, listen, and meditate the Word of God. In Psalms chapter 130, verse 1 up to 8. A song of ascents. Out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. In these verses, it emphasizes here how David cried for God's help. No? David is a crying man also. Crying man like Jeremiah. In the Bible, the Jeremiah was called a crying prophet. Crying prophet siya kasi palagi siyang umiiyak. Pag nagpe-pray siya, umiiyak siya. Lalo na para sa Israel, umiiyak siya. Pangalawa na ito si Haring David, palaging umiiyak. In fact, there are some verses that said na nabasa ang kanyang unan dahil sa kakaiyak niya diyan sa Panginoon. Umiiyak siya. Hindi siya umiiyak dahil sa babae, hindi siya umiiyak dahil sa na broken hearted siya sa babae, hindi siya umiiyak dahil sa may marami siyang utang, hindi siya umiiyak dahil sa nasaktan siya, nagtampo siya sa ibang mga kamag-anak or kaibigan niya or kapitbahay niya. Hindi siya umiiyak dahil na inis siya sa ibang tao, dahil pinagalitan ba siya or sinabihan ba siya ng mga ibang mga salita. Umiiyak po siya sa harapan ng Panginoon dahil po humihingi siya ng tulong sa Diyos. Ganyan po kamapagpakumbaba ang puso ni Haring David. Ganyan siya kamapagpakumbaba. Naalala ko po nung nandun pa ako sa shelter, pag nagpe-pray, kahit anong klaseng prayer, sumasali ako, kahit Catholic pa yan na prayer. Catholic time na prayer or prayer time ng Catholic. Nagjo-join ako, pero iba yung prayer ko. Hindi ako sumasabay sa mga memorized na prayers, no? Hindi ako sumasabay. Ang prayer ko ay dumidiretso sa Panginoon. Nakikipag-usap ako directly sa Panginoon at hindi ko mapigilan na umiiyak ako. Kasi humihingi nga ako ng tulong sa Diyos habang nagpe-pray ako. Umiiyak ako. Tapos yung mga katabi ko, syempre ang prayer nila yung memorize, yung hindi naman tayo manlalait, no? Pero yan naman katotohanan na ang prayer ng Katolik ay memorize na rosary, di ba? Ganyan. Tapos paglingon nila sa akin, nagtataka sila, ba't ako umiiyak? Sabi nila, ba't ka umiyak? Sabi ko, ay ganito talaga ako pag mag-pray ako kasi iyakin ako, sabi ko sa kanila. Pagkita mo naman ang tulong ng Diyos kung ikaw or kung tayo ay umiiyak sa harapan ng Panginoon, nandun ang magandang resulta. Kasi sabi nga doon sa Psalms 126, kung hindi ako nagkakamali, sa last verse ng chapter na yan, na sila na nagtatanim ng pagluha, sila na nagtatanim ng pag-iyak, ay babalik na may kagalakan. Mag-aani ng may kagalakan. Yun ang sabi ng salita ng Diyos, na pag nagtatanim ka ng mga pag-iiyak para sa Panginoon, aani ka ng kagalakan. So ito ang nangyari sa kanya ni Haring David, na umiiyak siya pag humihingi siya ng tulong sa Diyos. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. I wait for the Lord, my whole being waits, and in His word I put my hope. I wait for the Lord more than a watchman
Wait for the morning more than watchmen. Wait for the morning. Israel, put your hope in the Lord. For with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. He Himself will redeem Israel from all their sins. Praise God. So, itong chapter na to, pinapakita din dito na si Haring David ay naghihintay siya sa Panginoon. Bakit mo hintayin ang Panginoon, di ba? Ba't natin hihintayin ang Panginoon? Kasi po, may mga time na pag nagpe-pray ka, parang napaka-dry, parang hindi mo ma-feel ang presence ng Panginoon. Kaya hintayin mo talaga na ma-feel mo ang presence ng Panginoon. Kasi pag na-feel mo na ang presence ng Panginoon, nandoon na po ang pagkilos niya sa ating puso. Nandoon na po na hindi na natin mapigilan ang pag-iyak, hindi na natin mapigilan ang pagpupuri sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya, dahil na-feel na natin ang presensya ng Diyos. Kaya yung mga hindi nakakaintindi, nagtatanong sila, ba't siya umiiyak? Anong kinaiiyak niya? Ang dami siguro niya kasalanan, ba't umiiyak siya ng mabuti? Hindi po ibig sabihin na umiiyak ka dahil marami kang kasalanan. Umiiyak ka dahil na-feel mo ang presensya ng Diyos. At kailangan mong hintayin ang presensya ng Diyos. Sabi pa dito ni Haring David, I wait for the Lord more than watchmen wait for the morning. Parang, or higit pa sa tagabantay na naghihintay na mag-umaga na. Di ba yung mga security guard? Hindi natin ma-relate kung hindi tayo security guard. Pero kung tingnan natin yung mga security guard, I'm sure na pag nakaupo na sila or nagbabantay na sila sa kanilang trabaho, saan man sila na-assign, nandoon na, naghihintay sila sana umaga na para makauwi na ako. Yung ganun ba? Ganun din dapat, or masigit pa dapat dyan ang ating paghihintay sa Diyos. Nahintayin natin na habang magpipray tayo, pag nagpray tayo, hintayin natin na ma-feel natin ang presensya ng Diyos. Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with Him is full redemption. Magtiwala tayo sa Diyos. Ibigay natin ang lahat ng pagtitiwala natin. Pag-asa. Sa Diyos may pag-asa. Hindi sa tao. Kaya kung aasa tayo sa tao, mabibigo lang tayo. Kasi may kasabihan, promises are made to be broken. No, yan ang kasabihan ng mga tao. Sa tao lang yan. Pero sa Diyos, hindi yan pwede apply sa Diyos. Dahil sa Diyos, lahat may pag-asa, lahat kanyang bibigyan ng importansya, hindi siya namimili. At ang kanyang pag-ibig ay hindi nabibigo. No? Kung ang pag-ibig ng tao ay kadalasan nabibigo, maraming broken, heartbroken dahil sa unfailing love ng tao. Pero sa Panginoon, hindi tayo maka-experience ng broken-hearted sa Panginoon. At saka ang kanyang, sabi dito, ang salvation ng Panginoon ay full. Ang kanyang pagliligtas sa atin ay buo. Hindi kalahati lang. Hindi sabi ng Panginoon na, iingatan kita 50% lang kasi hindi kita masyadong love. Hindi ganyan ang Panginoon. Kung totoo na nagmamahal tayo sa Diyos, totoo na nagtitiwala tayo sa Diyos, ang kanyang pag-iingat sa atin ay 100% talaga. So, yan lang, hanggang dyan lang ang maishishare ko. God bless po sa ating lahat. Ang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita sa ating mga puso. God bless.